Hello guys, eto na naman tayo. At guys, pag-usapan natin, naku po Rudy. Eto, naglabas ng statement itong si Inday Sayad at galit na galit ano. Galit na galit siya sa Abante News. Galit na galit siya kasi daw yung kanyang mga kumalat na 'di ba? Itong kanyang pagbabanta na naman na sabi niya yung asawa niya pag ng babae mag-hire lang siya ng ng riding in tandem na halagang tigpa 5,000 para ipapatay yung kanyang asawa, parang gano'n, no? Para ipabaril. So sa madaling salita, ayan ang sabi ni Inday Sayad, splice daw. Hindi daw kumpleto ang konteksto. O di ba? Tatanga-tanga ka naman Inday Sayad, wala kang pinagkaiba sa mga tauhan mo, di ba? Pareho kayong mga bobo na nahuhuli sa bunganga. Si Marco Tae, pinakulong ang sarili, di ba? Si Chupetra, nagdadaldal, ipinahamak din ang sarili, tapos ngayon, naghahanap ng areglo. Takot na takot at ayaw ng wag daw ukil-kilin sa Blue Ribbon Committee yung kanyang flood control. Akala ko ba, di ba? Tapos ngayon, ayan na naman, bumanat ka na naman. Oh, ngayon pati nga yung facsili ka, di ba? Na hindi mo alam, ngayon yung mga tao mo, mga tuta mo na nag-aaway-away. At yan ay pag-uusapan natin, maya-maya lang konti ha. Merong napagkwentuhan namin ng ating puting kabayo yan, okay? So ngayon, ito. At anong pangalan ito? So nagbigay ng statement si Inday Sayad, galit na galit kasi ini-splice daw. Kung hindi ka pala naman bobo, kung ano-anong sasabihin mong splice, kung anong sasabihin mong buuin yung konteksto, kahit panoorin ng buo, wala namang mababago. Talaga namang sinabi mo. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung iyong sinasabi, yung iyong kwento. Na kapag merong meron na mambabae yung mistress yung iyong asawa, ipapapatay mo na lang sa halagang 5,000, di ba? Ang punto rito ay kung bakit alam mo ang kalakaran. Alam mo ang kalakaran ng mga riding in tandem. Isipin mo, alam mo na halagang 5,000 lang pala. At yan ay totoo ha. Yun lang ang halaga talaga ngayon ng mga yung wala namang mga kwentang tao. Yung mga madali lang mga itumba. Yan lang talaga ang halaga ng mga yan. Pero ibig ko sabihin, yun lang pala naman ang gusto mo pa, sasabihin mo hindi kompleto ang konteksto. Ang punto lang naman dito, ang tanong ng taong bayan, ang tanong ng mga nakikinig at nakapanood, bakit alam mo? Para sanay na sanay ka, di ba? Di ba ganyan nga kasi ang pagbabanta mo sa Pangulo, di ba? Na kung ikaw ay mamatay, may nakausap ka ng hard killer, no? May nakausap ka ng assassin, may nakausap ka ng riding in tandem o kung ano pa man ang pwede nating itawag dyan. Basta ikaw ay may kausap na napapatay kay PBBM, kay First Lady at kay Congressman Martin Romualdez, o di ba ga? Ngayon, pati yung asawa mo na. Pero ito, mas malupit kasi nilagyan mo ng presyo 5,000 lang. So, ang punto rito, Inday Sayad, hindi lang yung basta sinabi mo, kundi ang punto rito, bakit mo alam? Bakit mo alam ang kalakaran? Yan ba ang bunga ng intelligence fund? Yan ba ang bunga ng 612.5 million? Di ba? Kaya alam na alam mo ang kalakaran. Dahil yan ang pinaalam mo, yan ang pinaimbestigahan mo kung sino at magkano kung sakaling ikaw ay may gustong ipatrabaho. Kasi alam na alam mo Sayad di ba? Ngayon, nung ilabas ng isang media, galit na galit ka. Katangahan mo yan Yan ang pagpapakita ng isang tao na sobrang bobo. Ang hilig magsalita ng kung ano-ano, hindi nakokontrol ang sarili. Pagkatapos, kapag napuna, biglang magagalit. At sasabihin na naman, misquoted siya, sasabihin, misinterpreted siya, sasabihin, ito ay political harassment, ito ay politically motivated, lahat na lang ay pinupolitika. Bagamat ang totoong kadahilanan ay dahil sa katangahan. Di ba Inday Sayad?
Tsaka okay lang yan, huwag ka nang magpaliwanag. Alam naman ng taong may sayad ka eh. Alam naman ng taong may saltik ka. Higit sa lahat, alam ng taong siraulo ka. Kaya hindi magtataka ang mga tao kung yan ay gagawin mo. Bakit? Dahil sa tingin mo yan ang normal. Ngayon, magtataka ang taong bayan kung ikaw ay biglang magiging mabait. Magtataka ang taong bayan kung halimbawa kung ikaw ay hindi magiging ganyan magsalita. Yan ang katakataka. Dahil yan ay hindi mo pagkatao. Ang totoo mong pagkatao, Inday Sayad, ay isang taong siraulo, isang taong may sayad, isang taong may saltik. O di ba ga? O di ba? Natawa tuloy ako. Kaya huwag ka lang mag-inarte. May press statement ka pang nalalaman na kinukundina mo pa ang Abante News. Tama lang naman yung Abante News ilabas dahil hindi naman sila na make news. Totoo naman ang mga pinapalabas nila at lahat naman yan mga nanggaling sa'yo. Di ba? Ang kagalitan mo ay yung mga aliporos na tatanga-tanga. Di ba? Yung mga nagpo-post ng interview sa'yo na tatanga-tanga kagaya ni Alvin Chipmunks, di ba? O yan kaya nag-away sila ni Palaigit. Oy, shout out kay Palaigit ha. Inaaway na niya ngayon si Alvin Chipmunks dahil sa kabubuhan mo Inday Sayad. Dahil sa ikaw daw ay in-interview ng walang kodigo. Dahil walang kodigo, nagalit ka. Eto, sabi ng ating puting kabayo ha. Eto daw si Palaigit na si Tio Moreno ay hindi pa makamove on. Hindi pa makamove on kasi hindi siya nabayaran nitong si Alvin Chipmunks. Kasi hindi kayang ibigay ni Alvin Chipmunks yung 20,000 euro na inihingi nitong si Tio Moreno para pakasalan lang niya itong si Alvin Chipmunks at hihiwalayan naman ni Alvin Chipmunks yung kanyang ka-live-in ngayon, yung kanyang partner. No, so ibig sabihin, para bang bride for sale ba yan? Kaso pareho naman silang lalaki, di ba? Di groom for sale. Di ba? So ibig ko sabihin hindi nabayaran. So ngayon kaya itong si Tio Moreno ay may galit pa pala kay Alvin Chipmunks. At ngayon lumabas na ang galit niya, nagkaroon siya ng pagkakataon dahil nga dito sa pagkakasablay nang inilabas pa nila itong interview nila kay Inday Sayad. Mukha naman yata baka naka-live kasi. Huwag nyo kasi kung ito ay naka-live, hindi mo talaga maiiwasan yon. Huwag nyo kasi ini-interview ng live si Inday Sayad ng walang kodiko at hindi nakapag-rehearse, di ba? Hindi pwede sa ganun yan si Inday Sayad. Ayan tuloy. So pero nagkaroon ng pagkakataon. Itong si Tio Moreno na balikan niya si Alvin Chipmunks dahil nga si Alvin Chipmunks hindi natuloy ang plano nilang pagpapakasal. Kasi nga hindi nakabayad si Alvin Chipmunks. Sa madaling salita, ang ending, si Tio Moreno pa rin ang siyang talo. Diba? Nananatili siya sa Pilipinas, samantalang si Alvin Chipmunks nandun, tapos hindi pa siya nagkapera. Tio Moreno, balik ka na lang ulit sa pagtutulak. Doon naman sanay ang pamilya mo, di ba? Sa pagtutulak, di ba? Balik ka na lang doon. Di ba? So, yun lang. So, uulitin huwag niyong i-interview si Sayad ng live o kaya na walang kodiko nang hindi kayo napapahamak. At sa Abante News, kudo sa inyo, tuloy nyo lang ang inyong ginagawa at si Inday Sayad ay gigil na gigil sa inyo. Yun lang muna. Sa mga pupundidilis at may sayad dyan na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang bibi nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!